Nansap karon. Naghimot na sa pag-iusa aron sa pagdayeg sa atong Ginoo. Tapos gila na. Raise your hands. Alanganin. So, I hope all of us are happy today because we gathered together as a family to worship our Heavenly Father. The title of my message this morning is Advent's Highest Priority. In our daily lives, individually, we have different priorities, right? Lagi tayo naglalayang yung mga prioridad sa ating kinabuhi. But the highest priority of Adventists is building Christ-like. If you have your Bibles with you, kindly open them in Ephesians 5:1-2. Sa gibasa sa ating igsoon kanina. Ephesians 5:1-2 in New International Version, it says, "Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma." Let us pray. Let us this because some of the Lord, so happy for His privilege of word, and as we study your words, please lead us to understand your words. Thank you so much, Lord, for being with us today. In Christ's name we pray. Amen. Building Christ-like character is the highest priority of Adventists. According to the text, therefore, be imitators of God. Atong awaton ang atong Ginoo. Kung sa kinaya sa atong Diyos, ato usab kini nga sundugon atong awaton. Christ-like character will be our highest priority. There was a story. Allow me to use this illustration. Ito ang nagalitin ko ng Juan at Paglas. Na ay kabaw o kandil. Sa diha nga nag-istorya sila, matut pa sa kandil na bay, kita kaanang bagong namanay na mais sa pikas na bahid. Ingon ang kabaw, "Oh, nakita ko." Ingon siya, ingon ang kandil na, "Mato ka sa pikas." Kunya, mato ng pangahulon. Kaya din sa ito ang lugar mo, kumay naman ang natin, "Kami dito kayo." Ingon ang kabaw, "Sige, masukot ko, basta magsabot ta. Kapag-abot na sa pikas na bahid, ikita magsabat. Kung magsabat ta, masakpan ta." So, yung nagkanding, "Oh, problema, maghilong na kita mo, inaot dito." Yung nagkanding, "Hangi ko sa imuha, nagpumutabog ka sa pa, masakit ko sa imong likod kay, di ko kay balulang mo eh." Yung nagkabawa, problema. So, yung sakay ang kanding sa likod sa kabaw, tabog sila sa pa. Pag-abot nila dito kaya may sa pag-umbanay, pero tinig dota. Pero tinig pangako nila, hilong kayo sila nakamot. Pipila na mga minuto, taon-taon, pero tinang bihi sa kanding. Pero singgit sa kanding. Sa diyan na nakapatikod ang tagiya, nga naay kanding o kabaw, nga nangakong sa'yo kaysan. Nagkuha o bunal, na bunal-bunalan ang kabaw. Pag-abot nila sa damping sapat, ingon ang kabaw, "Ay, klaro ba, nagsapot ko ng tagaway sa bahay. Pero di naman yung sa bahay, kung nagusog ba?" Ingon ang kanding na, "Sorry kay bayhan kay ang among kinahayang mo yung mga kanding. Pag mabusog ni, ubihi. Kung kumawal yung pagbubuga ganina, napusog naman ko ni, bihi na ko. So, tingsigit sa kanding, yung kabahay, okay naman. Sige, umaring ko sa itong lugar. So, sakay na po balik ang kanding sa likod sa kabaw. Tabog sila sa pa. Pag-abot sa tunga, dingluna ang kabaw. Pero kapakapa sa kanding, hindi ka malunan mo yung kapakapa. Nagkaabot na sa pikas nga bahid. Pagkataon-taon, di hawas ang kabaw. At tulungan sa pikas ng bahid. Hindi mo nagkanding ko, "Ay, klaro, ay habi ko umatay sa mga kumaka." Kabalo ka, di ko kayo malunan mo, dingluna yung ka. Ingon ang kabaw nga, "Sorry kayo ba ha? Kaya mo akong hinahiyang na po maot na mulunan yung big. Kaya ito naman ang itabo, dingluna yung ko."
out of that illustration, atong makita nga bisan gani ang mga hayop na sila lahat og lingon ni Maria. So for us today, we have different characters.